Dinipensahan pa rin ng Malacanang na hindi mali ang post ni Pangulong Bongbong Marcos noong April 16 kung saan inanunsyo nitong nahuli na ang dating mambabatas na si Zaldico, bagay na kalaunan ay nilinaw ng Czech authorities na hindi isang formal na pag-aresto. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi nagpapakalat ng fake news ang Pangulo dahil ang salita umanong nahuli ay isang general term na hindi otomatikong nangangahulugan ng pag-aresto. Pag sinabi nating nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos, at hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat noong April 16. Hindi po nanggaling sa Pangulo mismo ang salitang aresto. Pero hindi rin po kinakaila ng SOJ that the movements of Zaldico were restrained to a certain extent. Ipinaliwanag pa ni Castro na ang naging ugat ng kalituhan ay ang pagkakaiba ng legal terminology sa pagitan ng Pilipinas at Czech Republic. Iba po ang termino po na ginamit ng Czech Republic. Hindi po nila sa kanila po ay hindi po dapat magamit ang salitang aresto sa kanilang bansa. Sa atin po kasi normally pag sinabing nahuli, naaaring sinasabi maski na ang mainstream media na aresto. Kung may pagkakaiba ba na termino lihiya na ginagamit ang bansang Czech Republic at ang Pilipinas, so igagalang po natin yung nais nila dahil ang si Zaldico po ay nakuha nila o nakuha yung kustodiya at the time. Iginiit din ng opisyal na dumaan sa verifikasyon ng impormasyon at hindi ito premature. Pero tumanggi siya na pangalanan kung sino o anong ahensya ang nagbigay ng impormasyon sa presidente. Sa ngayon po ay hindi ako makakapagsalita kung sino yung bigay sa kanya ng report na ito. Pero maingat po ang Pangulo sa pagbibigay ng anunsyo sa ating taumbayan. Kaya wag ipahid sa Pangulo ang salitang aresto dahil hindi po niya yan ginamit. Sa kabila ng mga paglilinaw, nananatili ang katanungan kung nasaan na nga ba si Ko sa kasalukuyan. Hindi kasi masagot ng Malacanang ang mga ulat na posibleng wala na sa kustodiya o nakapuslit na ang wanted na mambabatas mula sa Czech Republic. Hindi po natin sa ngayon masasagot ito dahil kinokolekta pa po ni Secretary Vida ang mga impormasyon patungkol po dito. At sa ngayon po, muli, si Secretary Vida lamang po ang maaari magbigay sa inyo ng anumang detalye. Sa ngayon, hinihintay na lamang ng palasyo ang pagbabalik ni Justice Secretary Frederick Vida mula sa Czech Republic sa April 30, bitbit ang inaasang konkretong impormasyon para sa tuluyang pagpapauwi kay Zaldico sa Pilipinas. Samantala, hindi naman pinalampas ni Congressman Pulong Duterte ang anyay creative writing at anyay pagpapalusot ng administrasyon sa ibig sabihin ng salitang nahuli. Sa isang pahayag, binatikos ni Duterte ang anyay bagong diksyonaryo ng gobyerno na tinawag niyang flexible at convenient para pagtakpan ang pagkakamali sa impormasyon. Ayon sa kongresista, hindi na lamang ito simpleng issue ng semantics, kundi isang malinaw na pagtatangka na ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mas malalaking issue, partikular na ang korupsyon. Buwelta pa ng mambabatas, wag sanang gawing tanga ang taumbayan sa pamamagitan ng pag-iikot ng mga salita. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.